Formal na pong hinainan ng reklamo ito pong si dating Speaker, Congressman Martin Romualdez, kasama sina Saldico at iba pa, ng mga kasong plunder, graft, direct at indirect bribery, anti-money laundering, at tingnan natin ngayon kung ano po ang kahihinatnan nito, kung kakikitaan po ito ng prima facie, no? Evidence with certainty of conviction. Kasi yun na po yung determinasyon ngayon o pamantayan para po iakyat po ito sa korte. At magandang pagkakataon naman ito mga tol sa sinuportahan at sinusuportahan ko pa rin naman na congressman na si Martin Romualdez. Pero alam nyo naman kung ano yung posisyon ko dito. Never ko po siyang pinagtanggol sa issue po na ito at ako'y nasa gitna lamang dito. Kasi hindi pa pwedeng maniniwala ako sa pagkakaso ng ombudsman sa iba, katulad kina Mike Defensor, former Senator Bong Revilla, Jingoy Estrada, Rodante Marcoleta. Tapos pagdating naman po dito kay Congressman Martin Romualdez, porket sinusuportahan ko, hindi na rin ako maniniwala doon sa ombudsman sa party niya. No? Kaya nasa gitna lamang ako dito. After all, parehas ko naman pong sinusuportahan ang dalawang personalidad po na ito. Si Ombudsman Boyong Remulla at ang dating speaker na si Congressman Martin Romualdez. Ang gusto ko lamang ngayon dito mga tol, magandang opportunity po ito para po ngayon ay formaling masagot na at kung darating pa po ito sa korte, mailalatag na ang mga ebidensya kung may katotohanan po ba o gawa-gawa lamang ng mga galit kay Romualdez ito pong mga kaso sa kanya. Kasi sa ating pagkakaalam, bahagi po ng mga ebidensya ay yung testimonya ng mga marites. Kaya nga meron din pong nag-iisip dito, it is just for a show lang ba? No? Para lang masabing na may kaso itong si Congressman Martin Romualdez at mahina naman. Pero sa ngayon, mahirap pong i-judge yan at aabangan ko na lamang po kung ano ang kahihinatnan ng pagkakataong ito, partikular sa mga kasong isinasampa ngayon sa kanya. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan mga tol. Inirekomenda ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering si dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil umano ito sa pagkamal nito ng tinatayang 56 billion pesos mula sa mga flood control projects. Napakalaking pera po nito mga tol, no? At ito po ay isang seryosong akusasyon na sana hindi totoo. Kasi kung totoo po ito, hindi po ito katanggap-tanggap. Kahit gaano kaliit, basta pagnanakaw sa kaba ng bayan, hindi po katanggap-tanggap. How much more? Ito pong pinagbibintangan sa kanila o ibinibintang sa kanila na 56 billion pesos mula daw po noong 2022 hanggang 2025. Kasabwat si dating House Appropriations Committee Chairman Saldico at pagtatago ng mga perang ito sa mga korporasyon mula 2022 hanggang 2025. Si Co pinakakasuhan rin ng plunder, graft at direct bribery kasama ni Romualdez. Bukod dyan, kasama naman ni Romualdez ay nirekomendang kasuhan ng indirect bribery ang isang Jocelyn Sereno at iba pang hindi pa nakikilalang individual. May 8 individual at korporasyon kasama ni Romualdez naman ang inirekomendang kasuhan ng money laundering o paggamit ng illegal na pera para bumili ng legal na mga ari-arian. Sa supplemental affidavit na isinumite ng panel sa Ombudsman noong July 20, ipinadagdag nila ang mga kasong yan sa nauna na nilang rekomendasyon nitong Abril laban kina Co. Nakakuha raw kasi sila ng karagdagang testigo at ebidensya kaugnay ng mga umano'y pagde-deliver ng pera na tinawag na basura kay Romualdez. Ilan sa mga testimonyang pinagbasehan ng rekomendasyon ay ang kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nag-deliver daw ng mga commitments o kickback mula sa mga flood control project kay Co. At mga testimonya ni dating Marine Orly Gutesa at 8 dating bodyguard si Co na nagsabi na nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga bahay ni Romualdez mula 2021 hanggang 2025.
Ayon sa kanila, basura raw ang nakasanayan na nilang katawagan sa mga perang dinideliver nila na inilalaman sa mga maleta, paper bags, envelopes, malalaking kahong plastic at mga balikbayan boxes. Galing daw ang mga basura na ito sa mga kontraktor at mga individual na may kaugnayan sa DPWH tulad ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, isang engineer Danny Villa at isang district engineer galing sa Region 5. Ang mga maliliit na maleta daw ay naglalaman ng 15 million pesos hanggang 20 million pesos. Nakasingit lamang uulitin po natin. Tayo po'y nananawagan ng pananagutan, partikular kay Sara Duterte, no? At ang sinasabi natin, may mga ebidensya laban sa kanya. At ganoon din naman yung mga kritiko nitong si Congressman Martin Romualdez, naghahanap ng pananagutan sa kanya at sinasabi nilang may mga ebidensya laban kay Romualdez. Sa parte nilang mga DDS, ang paniniwala nila, gawa-gawa lamang at wala talagang kasalanan, ito pong si Sara Duterte. Sa parte naman ng mga nagtatanggol kay Congressman Romualdez, ganun din po yung paniniwala. Maaaring ito po ay produkto lamang ng mga panggigipit ng mga kritiko niya. At sa akin in particular, hanggat maaari ayoko po sanang paniwalaan ito. Pero sabi ko nga po sa inyo, nasa gitna ako kanina, nasa gitna ako ng sitwasyon na ito ngayon, at hangad ko ang katotohanan dito. Kung gaano ko po ninanais ang katotohanan sa mga alegasyon laban kay Sara Duterte, ganun ko din po ninanais ang katotohanan sa mga ibinabato pong issue na ito kay Congressman Martin Romualdez. Hindi ako pwedeng puposisyon dito sa parte ni Sara Duterte na naghahanap ng pananagutan, samantala dito kay Congressman Martin Romualdez, kahit gaano sa tingin ko na mahina ang kaso na ito, hindi ko paniniwalaan ngayon ang magiging aksyon ng ombudsman. Kaya sa puntong ito, para safe, no? Total, nandyan na yan. Alam ko naman na magagaling din ang mga abogado ni Congressman Martin Romualdez at siya mismo isa ding abogado. Pagkakataon po ito para po once and for all matuldukan na ang issue na ito. Sinabi nga ni Congressman Martin Romualdez, harapin niya sa proper forum ito, di ba? Ang medyo hindi ko lamang nagustuhan doon sa litanya ng pagpapaliwanag dati ni Congressman Martin Romualdez ay nung sinabi niya na alam niya ang lahat sa nakalipas na administrasyon at sa kasalukuyang administrasyon. I do not know kung madadamay ba si Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang sinasabi o baka sa circle lamang ng mga gumagawa po ng batas, partikular sa bumabalangkas po ng bumalangkas ng General Appropriations Act noong mga panahon na siya pa po ang namumuno diyan sa House of Representatives. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Ang medium, 30 million hanggang 40 million pesos. At ang large na maleta pwede maglaman ng 50 million pesos hanggang 70 million pesos. Ang mga paper bags naman daw at envelope ay pwede maglaman ng 2 million pesos hanggang 10 million pesos. Kalakip sa complaint affidavit ang mga umuning maleta na i-deliver ng mga dating bodyguard kay Romualdez at kay Ko. Nagsimula daw ang pag-deliver ng pera noong 2021 sa bahay ni Romualdez sa McKinley Forbes Park na karaniwang 5 hanggang 10 small at medium na maleta. Minsan daw 3 hanggang 4 na beses ginagawa, lalo na pag bare months na. Pero alam nyo mga tol, honestly, parang hindi ako naniniwalang titindig . Ito yung posisyon ko naman talaga honestly. Itong mga akusasyon na ito kay Congressman Romualdez. Parang hindi nito makukuha yung quantum of proof. Ito po yung proof beyond reasonable doubt o mapatunayan ng walang halong pag-aalinlangan ito pong mga akusasyon laban sa kanya. Kaya malakas ang paniniwala ko na mapapawalang sala siya dito kung ito po'y aabot sa korte. Ngunit, ang masakit na katotohanan para sa kanya at para sa mga taong nagmamahal kay Congressman Martin Romualdez, makukulong siya. No? Kasi ang kaso po ay plunder. Even yung malversation of public funds, kapag ka ang halaga po noon ay umabot sa hindi bababang 8 milyong piso, no bail recommended na yon.
Yung plunder, at least 50 million pesos. Ang pinag-uusapan po dito sa balita na ating pong tinatalakay ngayon, 50 billion pesos di umano. No, kaya definitely habang kung sakaling umabot po to sa korte at lilitisin ang kaso na yan laban sa kanila, no bail po yan. Ngayon, may mga issue na sinasabi na baka daw po tumakas itong si Congressman Martin Romualdez. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon niya, no? Hindi naman kasi tayo nakatutok actually kay Congressman Romualdez. Pero marami ako nakikita na mga nagtatanggol sa kanya, katulad ni Teyatan, si Juan Sandugo, si Kakiraki, at iba pang mga vlogger. Even kakamping somehow, sina Atty. Jesus Palsis, parang ang posisyon nila medyo pabor para kay Congressman Romualdez no? Nandiyan din sina yung Nutriban Republic, no? Ang posisyon nila, although naghahanap sila ng pananagutan, pero parang kinu-question nila yung nagiging aksyon ng ombudsman, particular dito po kay Romualdez. Puntahan natin mismo, no, yung tinutukoy ko, Live Awake Teyatan. Ito po yung mga post, ano, hindi nakapollow. Wala akong pinapollow po dito sa page na ito kasi ito po yung Top 1 merch. No, yung Facebook page po namin para sa mga merch po ni Top 1. Yan. Pansinin po natin yung mga post ni Live Awake Teyatan. Talagang nagtatanggol po ito kay Congressman Romualdez. Sabi niya, I think the case against Romualdez is only to appease the Rabi DDS. So once mapatunayan na walang evidence, they will shut up. Or will they? Guilty until proven innocent, principle nila Ito pa. Congress pass the budget. DPWH and contractors may funds at in charge sa implementation. Kung may anomalya sa project, sino mananagot? Speaker of the House? And kayo na po ang magbasa sa kanyang timeline. Kay Juan Sandugo naman, ito kasi yung mga page na nakapollow ako no? Yan. Ito, shinare niya yung sinabi ng spokesperson o legal counsel ni Congressman Romualdez. Sabi po dito ng kanyang legal counsel na si Atty. Pajardo, tulad po ng nasabi na namin noon pa man, handa si late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez na harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. Naniniwala kami na kung magkakaroon ng patas na laban at patas na paghuhusga batay sa ebidensya, mapapatunayan ni Representative Romualdez ang kanyang panig. Hinihiling lamang namin sa publiko na hayaang manaig ang proseso at ebidensya ang magpasya. Si Atty. Jesus Palsis naman, ito po yung kanilang post related dito sa issue na ito no? Hanapin ko lamang. BNC reports that indeed the ombudsman used the affidavits of the 8 or Maleta Boys for the complaint against Speaker Martin Romualdez. Walang ibang evidence like ghost projects na wala namang mahanap sa Leyte. Is this a weak case for show? Yan po At marami pa sila, no? Makikita nyo naman yung mga grupo talaga na aktibong nagtatanggol or sumusuporta kay Congressman Martin Romualdez. Pero sabi ko nga po sa inyo dito sa ating programa, kung ano ang tama at dapat doon lang po tayo. At considering na meron pong ganitong sitwasyon ngayon sa ombudsman laban kay Congressman Martin Romualdez, hindi ko po pwedeng sabihin sa aking sarili na hindi dapat niyong gawin yan. Kasi supporter ako ni Romualdez at ako'y naniniwala na wala siyang kasalanan. Let the process take its course, ano? At tingnan natin sa huli kung ano talaga ang katotohanan sa mga binibintang po na ito kay Congressman Martin Romualdez. Idinetali sa supplemental complaint ang deliveries sa iba't ibang lugar at iba't ibang bahay ni Romualdez hanggang taon 2025. Noong September 2022, panahon na naging chairman na si Ko ng House Appropriations Committee, nag-deliver daw ng 10 large na maleta sa bahay ni Romualdez.
May delivery ulit ng 28 maleta umano sa bahay ni Romualdez noong December 2022. 22 maleta naman ang i-deliver ulit sa McKinley sa Forbes Park noong November 2023. Meron din daw delivery ng mga 50 mga maleta noong December 2023 mula sa unit ni Cosa Horizon Homes papunta sa McKinley. Meron ding mga delivery sa umano'y bahay ni Romualdez sa Aguado Street sa Maynila sa tapat ng Malacanang noong 2023 at 2025. Noong 2024, nagkaroon na rin ng delivery ng pera sa unit ni Romualdez sa Manila Polo Club Townhouse sa Forbes Park sa Makati. Asa isa pang bahay nito sa Nara Avenue sa Forbes at Tamarind Road sa Forbes Park. Kung susumahin ang bilang ng mga maleta sa affidavit na umano'y By the way, I forgot si Pebbles Talakera naniniwala siya na hindi tama yung nangyayari ngayon laban kay Congressman Martin Romualdez. Maraming mga sinasabi si Pebbles na nagkakatotoo, although doon sa punto ng pangyayari kay Mima Alicia, mukhang nagkamali doon yung kanyang Charles Angel. Kasi lumalabas na mukhang sindikato ang nasa likod ng pagpatay kay Mima Alicia at hindi yung parang sinasabing grupo sa likod ng mga pangalan na binanggit ni Pebbles Talakera. At ito nga po kung papansinin niyo po dito, yung mga post din ni Pebbles ay naniniwala siya na walang pananagutan, walang kasalanan itong si Congressman Romualdez. Marami siyang mga post pero nahagip ko minsan sa aking radar yung mga tungkol po diyan. Yan. Zero Ghost Project in my district. Referring kay Congressman Romualdez, si Dekakiraki yung tinutukoy natin kanina. At ito pa, marami pa to mga tol, naghahalo-halo lang yung mga post. Yan, nagsampa ng kaso sa ombudsman, ang ombudsman, tama ba? Ano yun? Saan sila kumuha ng ebidensya? Parang naguluhan ako sa post ni Pebbles, binasa ko lang. Nagsampa ng kaso sa ombudsman ng ombudsman, tama ba? Saan sila kumuha ng ebidensya? Kina-question niya. Hindi, ganito yun, Mukhang, ang sistema kasi, Pebbles Talakera, madam, division po sa ilalim ng ombudsman yung nagsampa ng kaso. Parang PNP. Ito, para lang mas maunawaan nyo na maigi. Di ba, merong Internal Affairs Service, kung tawagin sa PNP. Iimbestigahan yung pulis, tapos kapag nakita nilang may pananagutan, ire-rekomenda ng IAS or Internal Affairs Service sa sampahan ng kaso yung pulis. Ganon din dito. Tiningnan ng division na ito ng department na ito ng ombudsman yung maaaring pananagutan ni Congressman Martin Romualdez. Kaya nila inire-rekomenda. Recommendation pa lang naman ito mga tol Hindi pa ito formal kaso sa korte. Yan. Saan sila kumuha ng ebidensya? Naguluhan ako sa ang complaint ay ombudsman. Pwede pala yun. Pwede yun. Ito po yun hindi lang na-gets ni Pebbles yung somehow yung technicalities dito. Katulad nung pinaliwanag ko na, department po ito, legal department. Parang sa COMELEC, di ba? May legal department ang COMELEC. Inimbestigahan si Rodante Marcoleta, tapos kinalaunan sinabi ng COMELEC legal department nila ibasura yung complaint, kaya hindi na ito na irekomenda pang sampahan ng election related offense. Ganun lang yun mga tol. Okay, balik tayo dito po sa balita. Deliver ni Ko kay Romualdez ay hindi ito bababa sa 289 na mga maleta. Ang mga perang nakuha ni Romualdez napunta raw sa mga korporasyon na pinakakasuhan ng Ombudsman Panel dahil ginamit ang mga ito para kumuha, maglipat at magtago ng mga ari-arian para sa kapakinabangan ni Romualdez. Sa salin ni Romualdez noong June 2025, inineklara niya na meron siyang 293 million pesos na cash at pera sa bangko mula sa kanyang kabuang asset na 1.185 billion pesos. Pero ayon sa panel, makikita daw sa record na lampas pa dyan ang bilyong-bilyong pisong mayroon si Romualdez na nasa iba't ibang korporasyon na may real estate properties at investments na hawak.
Ang rekomendasyong ito ng special panel ng mga investigador ng Ombudsman ay isasalang sa isang preliminary investigation dito sa Ombudsman para suriin kung may sapat na ebidensya para ituloy at ihain ang kaso sa Sandigan Bayan. Hihinga ng kanilang panig sina dating Speaker Romualdez tungkol sa rekomendasyong ito. Ang proseso ho doon, yung officer in charge doon sa preliminary investigation ay magbibigay or mag-i-issue ng order to file counter affidavit. At doon ho natin makikita yung date. Hindi ko pa nakikita po no, yung order to file counter affidavit. Pero malamang po sa hindi, it will be issued sometime this week. At oras na matanggap ang counter affidavit ni Romualdez ay may 60 araw o 2 buwan para magdesisyon kung sasampahan ng kaso si Romualdez sa Sandigan Bayan. Ayon sa abogado ni Romualdez, handa raw ang dating speaker na harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. Kung magkakaroon daw ng patas na laban at paghuhusga batay sa ebidensya, ay mapapatunayan ni Romualdez ang kanyang panig. Hiniling nila sa publiko na hayaang maniig ang proseso at magpasya ang ebidensya. Sinisikap din namin makuha. Okay? O, yan maliwanag po yung sinabi ng abogado ni Congressman Romualdez na hayaang dumaan sa proseso at magpasya ayon sa ebidensya. Ang tanong, kapag ka umabot ba to sa Sandigan Bayan, ibig sabihin hindi sapat yung ebidensya o sapat na ba yung ebidensya para sa eventually maaring pagka-convict ni Congressman Romualdez? Tingin ko hindi pa rin kasi sa huli mga tol, ito po ay aabot sa korte. Ang mahirap nga lang sa panahon na yan po ay dinidinig sa korte, sigurado lalabasan ng warrant of arrest muna itong si Romualdez at maaaresto siya katulad ni na Bong Revilla, ni Jengo Estrada, Rodante Marcoleta, Mike Defensor at iba pa, at makikita-kita sila diyan po sa Payatas, Quezon City Jail. Ngayon sa ibang balita mga tol, for the sake of fairness, baka sabihin naman nila, nung inaresto, nung sinampahan ng kaso at inaresto itong si Jason Sa, tuwang-tuwa kayo. Ito naman, pero hindi ko to kinakatuwa. Kaso lang, we have to respect the rule of law. Ganun lang naman yun Sa post nitong si Attorney Mark Tolentino, ibinahagi niya po ang mga dokumentong ito na nagpapakita na ang kasong isinampa laban kay Jason Sa ay dismissed na po ayon sa kanyang post. Basahin ko po Sabi ni Attorney Mark Tolentino, isang DDS, official statement, case dismissed. Yan, nagdidiwa ngayon dito ang mga DDS kasi panalo po ito para sa kanila. As counsel for Mr. Jason Sa, MKT Law Office, headed by Attorney Mark Christopher Tolentino, welcomes the dismissal of the complaint filed in Trillanes versus Sonsa, Badoy, Binag, Defensor, Baligod, and kung tawagin niya, Brev 18. Pero tawag natin dyan sa mga yan, Marites. This development reaffirms the constitutional guarantees of freedom of speech and freedom of the press, which are indispensable to a democratic society. While these rights are subject to the limits of the law, they must never be undermined through unfounded or unwarranted criminal prosecutions. We express our sincere appreciation to the National Prosecution Office of the Department of Justice for its fair, objective, and principled evaluation of the facts and the applicable law. This resolution demonstrates the enduring strength of the rule of law and the independence of our justice system. This dismissal is a victory not only for the respondent but also for every Filipino who values the Constitution, the free exchange of ideas, and the right to participate in public discourse without fear of baseless legal harassment. O yan MKT Law Office remains steadfast in its commitment to defending constitutional rights, protecting civil liberties, and ensuring the justice is pursued in accordance with the law. O yan po ang pahayag ni Attorney Mark Tolentino kaugnay po ng dismissal ng complaint laban po sa mga personalidad
na sina Jason sa Lorraine Badoy, Cathy Binag, Mike Defensor, Levito Baligod, at yung 18 Marites. No? Congratulations sa inyo. Pero, isa pa lamang na personalidad yan eh. No, marami pong mga nagsampa ng kaso sa mga personalidad na ito. At tingnan natin kung ganito rin po ba ang kalalabasan kinalaunan. No? Kaya, nagtataka lamang ako. Kasi, hindi ba ito parang misleading? Ang pagkakaalam ko, sana magkaroon ng kalinawan ito sa balita. Ang pagkakaalam ko, nilabasan na po ng warrant of arrest, 'di ba? Itong si Jason sa. Ano to, ibang kaso o doon sa isang kaso na pending ngayon? Kasi dito, ang pinag-uusapan natin ay resolution ng National Prosecution Service. 'Di ba? Ibig sabihin, wala pa sa korte ito. Yung inaresto itong si Jason sa ay nasa korte na. Ang tanong ngayon, iba ba ito doon sa kinakaharap ni Jason sa na nasa korte na? Na kasong cyber libel din? At pagpapakalat ng fake news? Yan ang dapat nating malinaw dito. No? Kasi sa aking mumunting kaalaman sa batas, dahil hindi naman tayo abogado, malinaw naman sa akin ito na ito po ay desisyon sa pagtingin kung ito po ba'y aakyat sa korte o hindi. No? Pero hindi nga umakyat sa korte kaya na-dismiss. Yung isa umakyat sa korte yun eh. Yung nabalitaan natin na inaresto itong si Jason sa ng NBI, yun ang dapat nating malaman kung ano na ang nangyari doon. Kaya para sa akin parang somehow misleading itong statement na ito ni Mark Tolentino, or sabihin na natin makatotohanan naman, kaso nga lang hindi ito malinaw kung pangkalahatan na ba ito. Sa bagay, sa sobrang dami kasi na mga isinampang kaso sa mga tao na ito, nakakalito na rin kung alin yung nasa korte na at kung ano yung nasa prosecution service pa lamang. At sa darating po na Lunes, mga tol, ay ang sona po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Yan po ay magsisimula alas 4 ng hapon, Monday, July 27. At kaugnay po niyan, pakinggan po natin, panoorin ang balita po na ito. 3 araw na lamang bago magbukas muli ang sesyon ng Kongreso, nasusundan ng ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang kailan lamang nang halos hindi matiyak kung sinong Senate President ang makakasama ng Pangulo sa podium ng batasan. Para Akala ko mismong sona ang pag-uusapan sa balita, di ko pa kasi napanood ito eh. Usually, pag ako'y nakakita ng balita sa headline, yun na kagad ang re-reactionan natin eh. Pero ito pala ay patungkol sa mga sunod-sunod na naging hamon o naging kaganapan diyan po sa Senado. Sige, tuloy na natin ang pakikinig po dito. po sa SONA dahil sa agawan ng liderato. Sa huling paksa ng ating 3 SONA series, talakayin natin ang mga pagtatalo sa politika, ugat nito at epekto, at anong magagawa pa ng administrasyon. Tutukan niya sa special report ni Ian Cruz. May habulan. Putukan. Iyakan. Isa sa inyong nangamusta sa amin. Kantahan. Our country free. At mala Game of Thrones na doon sa liderato. Sa dami raw ng naganap ngayong taon sa Senado, biro ng ilan, para ka nang nanood ng Senate Flix. Pumasok ang taon na si Senador Tito Soto ang Senate President. Pero pagsapit ng Mayo, biglang sumulpot sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang buwan nang nagtatago sa gitna ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court. Ang pagdating ni Nakananteteng na yan. Hanggang ngayon sumasahod mga tol. No?
Tapos yung buong pamilya niya, halos mga kamag-anakan niya yung mga staff niya diyan sa opisina niya. Pinapasahod ng taong bayan, tapos yung opisina niya, syempre, wala siya. Paano makakapagtrabaho ng maayos ang mga yun? No? Yung pondo para sa opisina niya, dire-diretso ang nagsushoulder tayo, tapos hindi pumapasok itong si Bato de la Rosa. Sana kung magtatago siya, magkusa na siyang magbitiw. No? Nagtatago na siya eh. Iba to, naging susi para makuha ni Senador Alan Peter Cayetano ang Senate presidency. There are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change. Alan Peter Shram Cayetano. Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. Pero 2 araw lang makalipas ng palit liderato, naging balang buong bayan sa sunod na nangyari. Nagkakalang sinunod ng mga tatapuhan kami dahil malakas sa mga putok. Nangyari yan sa gitna ng pagpugong. Naarestuhin ng NBI si De La Rosa at nataon din sa araw ng pag-transmit sa Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sabi ni Super Newt Visions, unfair talaga pag ordinaryong mamamayan, 1 week lang na di ka mapumasok sa trabaho, tanggal ka na. Yun nga ang nakalulungkot dito eh. Ano? Biruin mo, minsan nga, 1 araw pa lang eh. Pero siyempre, bawal naman yun. Kasi lang nangyayari talaga, tinatanggal sa trabaho. No? O kaya, pagkagalit lang yung amo, tinatanggal na. Tapos magre-reklamo, nababaliwala lang ng reklamo. Ito, senador ah. Ang problema kasi mga tol, wala kasi talagang batas na nagsasabi na kapag ka lumiliban ng isang senador, ay pwede siyang maging matanggal sa kanyang posisyon. Yun ang medyo mahirap na sitwasyon eh. Ewan ko kung gagawin kung magkukusa itong mga mambabatas na ito, lalo ang mga senador na magsabatas sila ng ganung pagkakataon na kapag ka ikaw hindi pumapasok ng 1 buwan o higit pa, pwede kang matanggal bilang mambabatas. Against their interest yun eh. No? Paano ba matatanggal ang senador? Syempre, pagka merong issue sa kanyang posisyon sa simula't simula pa lamang. Halimbawa, merong basihan para po iprotesta siya sa Senate Electoral Tribunal. O kaya naman, at the outset, sa panimula pa lamang yung kanyang posisyon na hinahawakan bilang senador, hindi naman pala siya nararapat doon, kaya pwede siyang i-co-warranto petition. No? O sa puntong, parang malabo pa nga yung co-warranto eh. Pero sa puntong pinaka-common, yung merong magreklamo sa kanya ng ethics complaint. Ang problema, ang magtatanggal din sa kanya, kapwa senador. May nabalitaan na ba kayo na senador na tinanggal bilang senador? Wala pa, di ba? Sa kongreso pa lamang nangyayari. 24 lang kasi ang mga ito, halos nagkakaisa sila lagi. Ito lang tong 28th Congress ang talagang nawalan na ng parang camaraderie o pagkakaisa yung mga senador eh. No? Talagang kaliwat kanan naging bangayan sa 28th Congress. Pero sa House of Representatives, nangyari na, 2 ng kongresista na na-expelled. Si dating congressman ngayon ay nakakulong na si Arnulfo Teves at si dating congressman Kiko Barsaga. No? Balik na tayo dito sa balita. Sara Duterte. The Senate is under attack, was under attack. Kasunod nito, si De La Rosa umalis sa Senado sa tulong ni Senador Robin Padilla. Anyway, throwback na lang naman pala ito. Kala ko yung particular ng SONA. Ano? Sa SONA, ang mangyayari sa Lunes, ine-expect po natin ang pinakamainit daw na SONA na magagawa ng ating Pangulo so far, no? Baka merong mga revelasyon dyan na sa kauna-unahang pagkakataon babanggitin ng ating Pangulo. Parang katulad nung nakaraang taon, ginulat niya tayo
sa mahiya naman kayo, no? Ano naman kaya ang ikagugulat natin sa ikalimang sona ng ating Pangulo? Pero ine-expect ko mga tol, ilalatag ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng mga magandang nagawa ng gobyernong ito sa nakalipas na taon. And tingin ko baka magkaroon po ng mas maigting na pananalita ang ating Pangulo kaugnay po ng paglaban nito sa korupsyon. Aabangan po natin yan sa Lunes. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Kaunti lang tayo ngayon pero understandable yan kasi hindi ako nagla-live ng ganitong oras. Parang gusto ko nang maging regular din tayo sa ganitong oras na live streaming, ano? Medyo nahirapan lang ako pag ganitong oras. Mas madali para sa akin ang maaga. Sa darating po na July 30, by the way, bago ko makalimutan, meron po tayong raffle of cash and t-shirt, no? Total of 30,000 pesos ang ipapamahagi po natin at 20 top 1 t-shirts. Salamat sa mga donors na nakasama po natin at maraming magiging masaya. No, sana po makasali kayo. Paano po sumali? Pumunta lamang po kayo dito po sa Facebook page ko na Top 1 Merch. O kaya dito po sa community post natin sa Top 1 Live Channel. Wala dito sa Top 1 Opinions. Top 1 Live Channel o kaya dito sa Top 1 Merch. Makikita nyo po yung post na ito. Although 20,000 pesos lang ang nakalagay dyan, pero 30,000 pesos po ang ipamamahagi natin in total. Mag-comment lamang po kayo ng inyong tunay na pangalan dyan sa post, hindi po dito sa live, nor sa comment section nito, hindi po. Dito mismo, sa Facebook page po na ito, doon sa community post natin, para mailista ko po kayo dito sa Wheel of Names na meron na pong 743 entries. No? Aabot po ito ng maximum of 1,000. And after that, hindi na tayo makakapaglista kasi libre lamang po ito. 1,000 entries lang ang pwede. O, good luck sa inyong lahat. See you sa July 30, alas 8 ng gabi. Manood po kayo kasi kung hindi po kayo manood ng live at manalo kayo, baliwala po yung inyong panalo. Hahanap po tayo ng present during the live. O, hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.